Mga boss, sa mga planning nga bumili ng second hand na DJI drone dyan, ano nga ba ang mga dapat i-check para di tayo ma-scam at di tayo maloko? Dahil di nga biro ang presyo ng mga ganitong drone. Siyempre, unang-una tanong natin kung no history of repair nga ba at no history of crash ang drone. Pag sinabi nga ni seller na no history of any repair or crash, dapat walang sign na nabangga yung drone. Dapat makinis yung unit, kung may nakita kayong mga gas-gas or any sign na nabangga, red flag yan. Para naman nga sa history of repairs down box ng drone natin, kasi sa ilalim ng box makikita natin yung serial number na siyang pwede natin i-type sa DJI warranty check. Para nga dyan, pumunta lang tayo sa Chrome at type ang DJI warranty check, lalabas nga dyan ang device info inquiry. Click nyo nga lang yan at pupunta sa website na ito at syempre i-attach nyo nga dyan yung serial number na nakalagay sa ilalim ng box. Pag na-touch nyo nga yun dyan, lalabas dito ang repair history at kung under warranty pa nga ba ang drone. Number 2 nga na kailangan natin i-check ay ang battery cycle. Dito natin manlaman kung ilang beses na nga ba ito nagamit o na-charge. Dapat nga naka-on ang drone at remote para makita natin ng live ang camera view. Dahil doon natin makikita ang battery info. Paano nga ba gawin ito? Pag na-connect na nga natin ang ating cellphone sa ating remote control, open lang natin ang DJI Fly app. Tapos makikita natin sa bandang baba ang GoPlay. Pindutin nga lang natin yan para makapunta tayo sa camera view ng ating drone. Pindutin natin sa bandang taas ang 3 dot, punta tayo settings, scroll down at makikita natin dyan ang battery info. Dyan nga makikita natin ang battery cycle count kung ilang beses na ba nagamit ng ating battery. Pangatlo nga na dapat natin i-check ay kung complete inclusion nga ba ang nabili natin na unit. At syempre, kung primer combo nga ang nabili natin unit, dapat lang na may charging hub nga yan at 3 battery. Andyan nga din dapat pala ang extra propeller at mga charging cable nito. Ang last nga na kailangan natin check bago natin bayaran ng drone sa seller. Huwag kayo maiyang sabi na i-test flight nga ba tayo. Dito natin malalaman kung stable nga ba nalipad o kung may issue yung drone. Kasi pag di natin na-split yan, baka di yan nalipad, magsisipyo.